our beloved Boss Mike Cervera. Interesado si Senate President Francis G. Ayan na. Dagsang gasat, hindi daw Delia Rosario. Hindi daw interesado tong si Chis Escudero. Ha? Thank you naman daw sa 2.1 likers. Opo, salamat po. Hindi daw interesado si Senate President Francis G. Escudero na maging Vice President kung sakali at tuluyang matanggal sa pwesto si Vice President Sara Duterte Carpio. Hindi daw siya interesado, ha? Ngayon, pumili na lang kaya tayo. Sa inyo, sino napupusuan ninyo? Paki-comment naman. Diba? Sabi ni Amalia Gutierrez, si Dan Fernandez sana. Ay, dako, edi meron na tayong gwapong Vice President. Ayon kay Escudero, ayaw niya itong pag-usapan ngayon, lalo na't uupo sila bilang mga hukom sa impeachment court. Ngunit Correct. sa kanyang paliwanag alinsunod sa batas, kung magtagumpay ang impeachment proceedings laban sa ikalawang Pangulo, ay maaring pumili ang Pangulo ng kanyang Vice President sa Senado at Kamara de Representantes. Yon! Lahat ng mga maedad 40 pataas ay kwalipikado kaya't lahat ng 23 senador ngayon ay pasok sa listahan ng mga pagpipilian. Yung 24 senador, magiging senador. Diba? Shoutout po sa lahat ng mga bagong dating. Ano po? Huwag niyong kalimutang mag-like. Opo. Tuloy. Kapag nakapili ang Pangulo ay kailangan itong magkahiwalay na pagbotohan pabor ng 2/3 ng 2 kapulungan ng Kongreso. Sa kanyang panig sinabi ni Escudero na may dahilan itong personal kaya ayaw niyang maging Vice President. Yun ha. Ayaw. Ayaw maging Vice President, mga kababayan. Kaso mga kababayan, paano pag pinili yan ni Pangulong Bongbong? Alam nyo naman mga politiko, aayaw-ayaw, pero pag nandyan na, sasabihin nila, sige na lang. Diba? Parang si Tigong, ayaw-ayaw, tatakbo, aayaw, hindi, tatakbo, ayaw, hindi. Ang ending, tatakbo rin naman, ano? So alam nyo na mga kababayan, yung sinasabi ko, ha? Pwedeng magbago ang isip niyan, mga kababayan. Pwede! Diba? Tuloy. Senator below 40. So sir, qualified ka nga. No, hindi ako. But lahat ng senador ay qualified at yung mga mambabatas na 40 and above ay qualified. Yun yung pool ng qualified na mga taong pwedeng i-nominate. Kung i-nominate ka sir, open ka na maging vice president. Ayokong pag-usapan yan because it's unfair. Naku, malabo yun ha. Kita nyo naman mga kababayan. Ayokong pag-usapan yan dahil magiging kasama ko sa mga lilitis kay Sara Duterte. Wala na mga kababayan. So ano masasabi nyo? Tignan ninyo ha. Ano masasabi nyo? Si Marcoleta na lang kaya. Idol ko yun si Marcoleta. Natandaan nyo ba yun? Si Marcoleta? Yung nagsabi ng there's no such thing ng West Philippine Sea. Ay gawa-gawa lang ng Pilipinas, ayon kay Marcoleta. There is nothing as West Philippine Sea. Wala po yun. That is a creation by us. Sa totoo lang po, kahit nabasahin mo yung ating mapa or what, there is no West Philippine Sea. Ang pahayag ni Marcoleta ay isang malaking insulto sa mga mangingisdang inaagrabyado at Philippine Coast Guards na pinagtatangkaan ang buhay sa ating maritime territory. Ating tandaan na mismong ang United Nations Convention on the Law of Sea ang nag-award ng West Philippine Sea noong 2016 sa ating bansa. Marcoleta, katulad ka ba ni Duterte na tuta ng China para sabihin mong walang West Philippine Sea? Hindi namin hahayaan na ibenta niyo ang ating teritoryo sa China. West Philippine Sea! Nako mga kababayan, alam nyo ba hinabol ko? Oo, nilagyan ko pa yung t-shirt nyo. Atin ang West Philippine Sea. Mga kababayan, loko naman kayo. Masyado nyo namang inapi yung idol ko. Idol ko si Marcoleta. Oo, sa mga hindi nakakaalam idol ko yan. Tapos kinaganyan ninyo.
Kaya lang, sabi rito, totoo ba yun, Idol? Bibenta mo raw yung West Philippine Sea? Sabi rito eh. O, ulitin ko lang ha. Idol! Idol Marcoleta, sabi rito sa video, sino ba gumawa nito? Oo, mga logo to mga nasa social media eh. Parang sinisiraan nyo yata yung idol ko eh. Huwag mo siraan. Nangya kayo, baka mamaya hindi manalo yan ha. Oo, pag hindi nanalo yan, lagot kayo. Oo, magrarally na naman sila. Sasama ako. Sasama ako, mga kababayan. Kong, idol. Pagka, natalo ka, nag-rally kayo, sama ko. Ibibidyo kita. Oo, para naman makita nila kung anong kasasaad mo. Itsura ba habang nagra-rally kayo, Sama ako. Ibibidyo kita. Huwag kang mag-alala. Itututok ko yung camera sa mukha mo. Oo, para kitang-kita nila. Ito na, himayin nga natin to. Kayo talaga, grabe kayo sa idol ko. Ang West Philippine Sea raw ay gawa-gawa lang ng Okay, kanina ka pa, Kate. Oo, love you. Ito na ha. Kanina pa yun eh. Shoutout na shoutout si Kate. Ito na, mga kababayan ha. Pakinggan ninyo. Ang West Philippine Sea raw ay gawa-gawa lang ng Pilipinas, ayon kay Marcoleta. There is nothing as West Philippine Sea. Wala po yun. That is a creation by us. Sa totoo lang po, kahit nabasahin mo yung ating mapa or what, there is no West Philippine Sea. Ang pahayag ni Marcoleta ay isang Oy, malaki. teka muna. Nagbago na nga ng payag yan eh. Di ba kumambyo na? Priscilla Ramasamy. Bakit ko naman ako babatuhin? Naka-camera lang naman ako. Naka-camera ko, tututok ko yung camera sa mukha ni Marcoleta para nakikita nyo. Ganon. Di ba? O ngayon, mga kababayan, kumambyo na yun eh. Hindi nyo pa ba naiintindihan? Ballpoint na? Na kumambyo na to? Kumambyo na! Tuloy. King insulto sa mga mangingisdang inaagrabyado. Oo nga naman. Idol Marcoleta. Kasi parang nakaka-insulto talaga. Sa bagay na yan eh, kailangan kong maging patas ha. Talagang nakaka-insulto talaga, idol. Kong Marcoleta ka, sobra! Yung mga mangingisda natin baka nakalimutan mo, meron pang nawawala, hindi pa nakikita. Baka naman, di ba? Sobrang nanay, thank you naman. Ito na. At Philippine Coast Guards na pinagtatangkaan. Nako nga, pati yung mga Coast Guard natin eh. Kung, bay kita mo naputulan pa ng daliri yung isa. Sinasaktan sila. Tapos, sasabihin mo, walang West Philippine Sea. Baka nakalimutan mo nga daw na ipanalo na natin niya sa UNCLOS. Nung panahon yon, Nino, ni Pinoy. Anong ginawa ni Digong? Pinunit, nilagay sa basurahan yung papeles. Biruin mo yung sertifikasyon na atin yung West Philippine Sea. Abay, tinapon! Binasura ni Digong, mga kababayan. Samantalang matagal natin pinaglaban naman yun. Siya bagay, hindi naman kita masisisi. Kasi panig ka kay Duterte. Pero idol pa rin kita. Idol! Buhay sa ating maritime territory. Ating tandaan na mismong ang United Nations Convention on the Law of Sea Correct. ang nag-award ng West Philippine Sea. Ayan, mga kababayan. In-award na sa atin yung papel na yung mga kababayan ang tinapon sa basurahan. Sino ang nagtapon? Si Digong. Si Digong na idol ni Idol Marcoleta. Yung idol ko, idol niya si Digong. Sige tuloy. 16 sa ating bansa. Ah. Marcoleta, katulad ka ba ni Duterte na tuta ng China para sa Wala naman kayo. Idol niya lang yun. Kayo naman. Gagalit si Kicks TV niyan eh. Idol niya lang si Digong, hindi niya naman katulad yun. Kung titignan ninyo, sa itsura na lang, umpisan natin eh. Mas gwapo naman yung idol ko. Di po ba? Pag pinagtabi niyo yung itsura ni Digong at saka ni Marcoleta, oo, totoo. Konti lang diferensya. Pero, mas gwapo siya. Malayo.
konti nagdepresya tapos biglang malayo. Ay, nako. Oh, bakit naman kayo ganyan kay Idol, oh? Idol, oh, binabanatan ka nito. Katulad ka ba ni Duterte na tuta ng China para sabihin mong walang West Philippine Sea? Hindi namin hahayaan na ibenta niyo ang ating teritoryo sa China. Yun lang, kasama ako to. Hindi natin papayagan, mga kababayan, na ibenta nila ang ating West Philippine Sea, pero nabenta na yun. Binabawi na lang natin, mga kababayan, eh. Nahihirapan tuloy si Pangulong Bongbong. Di ba, mga kababayan? Nahihirapan si Pangulong Bongbong. Dahil, mga kababayan, ang West Philippine Sea, binenta na ni Digong. May kasunduan na doon. Sabi ni Guard Security Speaker Martin Romualdez, papalit na Vice Presidente, malabo. Ayaw nun. Ayaw nun, ha? Ayaw. Diba? Kaya ngayon, yung mga mangingisda natin nag-rally. Filipino fishers, diba? Atin ito, West Philippine Sea, atin ito. Sabing gano'n, West Philippine Sea! West Philippine Sea! Atin to. Sabing gano'n. Diba? Ngayon, mga kababayan. Para naman, tumingin ako ng mga tao na nagpapahayag ng kanilang damdamin, ipiplex ko lang sa inyo. Pakinggan ninyo kung may tama ito. Alam nyo, ibang klase talaga gumalaw ang karma, no? Imagine niyo na lang yung pinagdadaanan ng mga DDS ngayon. Nak. Lahat ng mga kakupalan na pinaggagawa nila noon, ay ngayon nararanasan nila. Nak. At lahat ng mga kakupalan ng mga pinagsasabi nila noon, ayan, kinakain nila. Nak. Busog na busog sila. Dahil lahat ng mga sinasabi nila noon, kinakain nila ngayon. Nak. Diba? Ganyan talaga. Kapag sumasanib ka sa pwersa ng kasamaan at kadiliman. Naku! Diba? May tama si Dudong, mga kababayan. Talagang kinakarma na ang grupo ni Duterte. So, mga kababayan ko, na mahal ko, sabi nga ni Mima, mga minamahal. Diba? So, hanggang dito na lang po, mga kababayan, at tayo po ay magkita-kita sa susunod, bukas, kita-kita po tayo. Maraming salamat sa inyong pagsama sa aking walang kakwenta-kwentang channel. Pero napapasaya ko po kayo. Yun ang mahalaga. Sa tuwing tayo nagkikita, hindi rin magkasya sa aking puso, sa aking damdamin ng kasiyahan, mga kababayan, sa totoo lang. Kayo ho, ang isa sa nagpapasaya at kumukumpleto ng araw ko. Kaya para sa inyo, mga kababayan, maraming salamat po. Opo, bago tayo maghiwa-hiwalay, huwag niyo kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. At syempre, mga kababayan, itong kantang ito ay alay ko po sa inyo. Opo, panatilihin natin maging makabayan, makadiyos, at makakapwa-tao. Kaya po lagi yung sinasabi, muli, huwag po natin kakalimutang mahalin ang ating kapwa, ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. At magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike!